Good day mga paps. Usapang gearing naman tayo for today's video. Itong video to ay tatalakayin natin yung gearing ng ating mga motorsiklo o lahat ng mga scooter. Dito guys, napansin ko kasi na humina yung preno ko sa likod. And then nakita ko na may tagas na parang langis na nanggagaling dun sa kanyang gearings. Kaya napagpasyahan ko pumunta dito sa shop dito sa may Kapas para upang ipatingnan kung ano nga ba tong sira ng aking motorsiklo na isang Mio Soul I-125. Dito yan sa may Ian, yan. Kung taga Kapas ka, dito lang yan sa may harap ng Central School. Ayun guys. Bali umalis muna yung mekaniko dahil nga sabi niya kung gusto kong ipa-regroup yung aking bell. Ayun na guys, dumating na siya. Bali, ang problema talaga ng motorsiklo ko guys ay mahina yung kapit ng preno niya. And then nung pinacheck ko, binuksan, yun nga, tagas na yung oil seal niya. Sira na yung oil seal. Kaya kailangan palitan. Buti agad naagapan kasi kung naubusan nito ng gear oil, malamang sa alamang sigurado sira na rin yung mga bearing nito. And then sa katagalan pwede rin masira yung mga gear sa loob. Yun ang dapat na maiwasan. Pag nasira yung mga gear na yan, nako, napakalaking gastos niyan mga paps. Buti na lang talaga na nakita ko agad, na-check ko, kaya nagdesisyon na ako na pabuksan nito. At yun nga, nakita namin yung yung issue niya, yung sira. Pina-check ko naman yung mga bearing niya. Okay pa naman, hindi naman daw ganong na hindi naman nasira. Problema lang talaga yung oil seal. Kaya yan, pinapalit ko na yung oil seal. Ayun nga pala. So dito nga pala guys, kung sa mga gusto magpa-regroup ng bell, ayan, puntahan nyo lamang si kuya dito sa may Ian motor parts, motor shop. Ayan nga pala yung pina-regroup kong bell. Murang-mura lang yan guys. Kausapin nyo lang yung mekaniko. Yan, pinadala ko lang dun sa tito niya. Tapos wala man 30 minutes, tapos na agad. Ayan guys, goods na goods yan. Para saan yan? Para mas makapit yung lining natin dun sa bell. Kasi pag umaandar tayo, pag hindi ganong makapit yung lining sa bell, ang tendency niyan pwedeng mag-slide, magiging dahilan ng dragging ng ating motorsiklo o ng mga scooter, lahat ng scooter. Kaya yan, napagdesisyonan ko na ipa-regroup. Pinacheck ko na rin yung aking pulley saka yung aking drive pace kasi hindi siya lumalapat yung belt dun sa torque drive. Ngayon sabi niya ipa-repace re-angle 13.5 degrees yung kaya lang nagmamadali na rin ako, kaya ibabalik ko na lang next week to para mapa-re-angle ko yung aking pulley pace saka yung yung drive pace niya, at nang sa ganun hindi mapagpag yung belt niya. Sa mga nagtatanong kung bakit ko ba ipapa-re-angle yung aking drive pace at pulley sa 13.5 degree, ito ay makakatulong para sa top speed ng ating mga motorsiklo, ng mga scooter. Kasi once na stock lang yan, ang mangyayari dyan, yung belt hindi sasampa hanggang dun sa pinakadulo ng drive pace at pulley. Pero once na naka-reangle ng 13.5 yan, sigurado aakyat yun hanggang sa dulo ng ating pulley at drive pace. Kaya magre-resulta yon ng dagdag top speed ng ating mga motorsiklo. Pero take note guys, once na nagpa-reangle kayo ng inyong mga pulley at drive pace, or gumamit kayo ng mga aftermarket na nakadegree na agad, dapat nyo rin magtono rin kayo ng inyong mga flyball. Ang pagtutono ng flyball guys, nakadepende yan sa bigat ng kunwari ikaw ang rider, tapos yung timbang ay 70 kilo pataas, kailangan mo gumamit ng flyball na mas mababa. Kunwari na ang timbang mo ay nasa 50 kilograms lang,
dapat nasa 12 grams lang o 13 grams. Pero once na mas mabigat kayo sa 50 kilos, 70 pataas, dapat kayong gumamit ng mas mababang flyball. Nang sa ganon, doon mararamdaman nyo magiging agresibo. Saka sa akyatan, malakas ang hatak ng yung mga motorsiklo, ng mga scooter nyo guys. Nakadepende sa timbang nyo yun guys kung paano nyo itotono. Pwede rin kayong gumamit ng kunwari 11 grams tapos 13 grams, tatlong 11 grams, tatlong 13 grams, o tatlong 10 grams, tatlong 12 grams. Nasa inyo yan guys kung paano nyo itotono yung mga flyball nyo. Siya nga pala guys, disclaimer lang, hindi po ako isang mekaniko ako'y sadyang gusto lang matuto about sa, lalo na ako, isang rider ako. Gusto ko rin matutunan kung ano nga ba yung mga kuwan ng magiging kuwan ng ating mga motor. Kaya yun, inaaral ko. Saka based on my own experience lang din naman guys. Kaya yun, pinag-aaralan ko din. Napaka-importante guys bilang isang rider na matutunan mo rin kahit yung mga basic na paggawa lang ng mga motor, lalo na yung ginagamit mong motor. Kasi once na nagra-rides tayo guys, kailangan matutunan natin yan. Nasa ganun, masiraan man tayo sa daan, kahit at least kahit papano, meron tayong alam. Saka number one guys, kailangan pag nagra-rides tayo, lalo na long rides, kailangan number one dyan, meron tayong tools. Dapat kumpleto yung mga tools natin. So ayun guys, balik naman tayo dito sa ating gearing set. Bibigyan ko kayo guys ng tips kung gusto nyo madagdagan talaga ang inyong top speed. Ito guys, pang malupitang tips to. Ito guys, siguro nagtataka kayo sa mga MSI saka entry user dyan. Minsan talagang naiiwanan tayo ng mga Honda Click, minsan naabutan pa tayo ng mga Honda Beat. Alam nyo kasi guys, yung mga gearings natin, 14 teeth lang kasi, ay 12 teeth lang kasi yan guys. Hindi tulad ng mga sa mga Honda Beat, Honda Click, 14 teeth yung gearings nila. Ito yan guys, oh. Yan. Kung gusto nyo madagdagan ng yung top speed guys, kahit na stock lang ang ating makina, yan guys, palitan nyo yan. Ang gearings na yan na 14 teeth saka 38 teeth, yan lang guys ang palitan nyo. Makaka-order kayo sa mga online shop o kaya sa mga shop na mabibilhan nyo na malapit sa inyo. Yan, magtanong lang kayo, sabihin nyo lang gearings na may 14 teeth. So rin pala palitan yung inyong mga cams dyan sa may head cylinder nyo guys. Palitan nyo ng cam na stage 1. Ako yung prepare ko yung MTRT, okay na yon. Cam na stage 1 guys, palitan nyo lang yung stock nyo. Siguradong yan, kahit na stock lang yung makina nyo, walang kalkal, talagang masasabi kong madadagdagan talaga yung top speed ng motor nyo. Saka lalakas talaga yung mga para sa mga M3 user saka Mio Soul i125 user yan guys. Yung gearings lang saka yung cam, goods na goods guys. Talagang lalakas talaga yung motor nyo. Na nga pala, bali tapos nang maikabit yung bagong oil seal ng ating gearbox para dun sa ating mga gearings. Yan, bali nililinis na lang niya, saka tapos sabay salpak sa ating mga cover. Ayan, goods na goods dito sa shop nila guys. Bali libre linis na rin. Kahit hindi mo sabihin linisan na rin niya. Dito lang yan guys, sa may shop, sa may harap ng Kapas Central School, sa may tabi ng Gloria Rice Mill. Ayun guys, sa mga gustong magpa-regroup dyan at magpa-regroup ng belt, saka magpa-degree ng pulley set, ng pulley at drive face yan, kausapin nyo lang yung mekaniko. Murang-mura lang sa kanila guys, saka mabilis pa yung paggawa. Yung pagkaka-regroup ng bell, hindi siya matalim guys, kaya hindi talaga mapupudpud yung ating mga lining. Anong kinapa ko, hindi siya ganong malalim, talagang saktong-sakto lang para fit na fit yung lining natin pag talaga naging gauge yung lining sa bell. Ayun guys, bali nililinisan na rin niya lahat yan. Goods na goods talaga. Sulit naman yung bayad dito guys, saka mura lang yung labor dito guys. Nasa inyo na lang kung bibigyan nyo siya ng tip. Pero syempre dahil nga okay naman yung service dito, kaya nararapat lang naman na kahit magkano lang guys, pang merienda, yan, dagdag tip din. Salamat sa panonood guys, hanggang sa muli, paalam.